Si Sean Combs ay nasa mesa ng depensa. Isa sa pinakamahirap kong hinarap ay ang manahimik at di masabi ang pagsisisi ko sa aking nagawa. Kaya siya na mismo ang nagsasalita. Hindi ko yung binabaliwala. Gusto kong humingi ng tawad kay Cassie Ventura at sa kanyang pamilya. Joe, iyan ang unang pahayag na narinig natin mula kay Sean Combs sa bukas na korte ngayon, lalo na tungkol sa paghingi ng tawad. Oo, at alam mo parang nakatayo lang ako dito, iniisip ko, sige tuloy mo lang, ano pa kaya, 'di ba? Alam mo 'yon, sinasabi niya, sa totoo lang, ano ba talaga ang inaasahang sasabihin? At nakaka-interest yung punto mo. Parang humihingi siya ng paumanhin, parang sa sulat, at minsan, alam mo 'yon, tungkol sa mga bagay na hindi naman siya nahatulan. Pero nagkakaroon tayo ng buong diskusyon tungkol sa pagtiyak na hindi isasama ang mga bagay na napawalang sala na. Ayan na naman, may ganyan ka na naman, alam mo? Makikita mo ang iba't ibang dinamika dito. Interesante kung saan ito hahantong at kung gaano ka panipaniwala. Lalabas siya at kaya ba niyang magmukhang hindi tungkol sa kanya ito? Kaya ba niyang magmukhang hindi siya makasarili? At kaya ba niyang magpakita ng ganon? Pag-unawa sa mata ng hukom, sa mata ng publiko, bakit? Siguro dapat mas mahaba pa ang sentensya niya pero hinihiling ko po kagalang-galang na hukom na bigyan ako ng mas maikling sentensya. Ito ang dahilan. Inaamin mo bang hindi ka irrational sa ginagawa mo? Hindi siya susuko dahil gusto nilang mapanatili ang mga isyong pwedeng iapela. Paano niya magagawa ang kailangan para mapalaki ang pagkakataon niya? Ito na ang susunod. Sabi niya lang, humihingi ako ng paumanhin kay Dayen sa pagdadamay sa'yo sa gulo ko. Humihingi ako ng paumanhin sa mga biktima ng karahasang domestiko. Tandaan, hindi siya kinasuhan ng karahasang domestiko. Hindi rin siya nahatulan ng karahasang domestiko. Alam ko na nakaka-trigger sa mga tao yung video na binubugbog si Cassie Ventura. Ako'y may sakit dahil sa droga, kailangan ko ng tulong pero hindi ko nakuha ang tulong. Sige, hayaan mong ipaliwanag ko ito ng detalyado sa totoong oras, Serena. Kaya ngayon, humingi na siya ng tawad kina Cassie at Jane ulit, hindi dahil sa pagdadala sa kanila para sa sex work, kundi dahil sa pananakit sa kanila sa domestic violence. Sabi niya, alam ko ang tama, tinuruan ako ng pananampalataya ko. Hindi ako malaking tao, tao lang ako, sinusubukan ko lang ang makakaya ko. Nawala ang kalayaan ko, ang oras sa mga anak at nanay ko, pati lahat ng negosyo ko. Ngayon, ano ang masasabi mo tungkol dito? Dahil ito talaga ang unang pagkakataon na nagkaroon siya ng totoong pagkakataon na magbigay ng komento tungkol dito. Oo, at lubos akong sumasang-ayon sa inyong dalawa na napaka-espesipiko niya sa kung ano ang ina-apologize niya at kailangan niyang gawin iyon. Totoo yon, gusto niyang ipakita na talagang nagsisisi siya ng buo kahit hindi talaga umaamin sa ilang bagay. Ito ang oras kung saan ang nasasakdal na napatunayang nagkasala ay luluhod at magmamakaawa ng awa. Kung ang hukom ay masyado ng sawang-sawa para talagang paniwalaan siya na hindi ko naman siya masisisi, malalaman pa natin, 'di ba? Napakadaling magsisi ngayon, napakadaling sabihin ang mga sinasabi niya pagkatapos siyang mahatulan. Ngayon, gusto ko lang sabihin na may karapatan ang bawat isa sa isang paglilitis. At hindi ko naman sinasabing siya. Ang pagdadala ng kaso sa paglilitis ay hindi dapat iparatang sa kanya at hindi dapat ituring na siya ay walang pagsisisi. Pero sa kabilang banda, heto siya ngayon na sinubukang labanan ang lahat ng paratang at ngayon lang umaamin sa kahit anong issue. Kaya sa tingin ko, hindi masyadong mahihikayat ang hukom ng pinakabagong paghingi niya ng tawad katulad ng kahit sinong ibang akusado. Para sa lahat, paubos na baterya ko. Hindi ko narinig huli. Serena. Aayusin namin to pero gusto ko muna kayong i-update. Sabi ni Sean Combs, galit ako sa sarili ko. Wala na akong natira para sa sarili. Patawad sa 7 kong anak. Pasensya na, mas deserve nyo ang higit pa. Para sa nanay ko, pakiramdam ko tinuruan mo ako maging mas mabuti. Sierra, lumalapit ako bilang matagal nang sumusubaybay sa kasong ito. Ano ang napupulot mo sa mga sinasabi niya? Araw ng paniningil ngayon para kay Sean P. Diddy Combs. Isang bagay na pinaghihinalaan lang natin noon bago natin narinig. Ang mga salitang binanggit niya ay maaaring tukuyin niya ang mga biktima sa kasong ito at humingi ng paumanhin. Ibig kong sabihin na pag-usapan natin, yon ilang minuto lang ang nakalipas at ngayon ginagawa na niya talaga. Ang tanong ko sa lahat ng ito, interesado akong malaman kung ano ang sasabihin ni Elizabeth Milner kapag lumabas na siya. Kasi ngayon, nasa loob siya ng korte, nandun siya at nanonood, si P. Diddy. Habang binabanggit niya ang mga salitang ito, gusto kong malaman ang nararamdaman niya tungkol dito. Mababasa naman natin ang sinabi niya, patawad kay Cassie, kay Jane sa mga anak ko at sa nanay ko. Tinuruan mo akong maging mas mabuti.
Itinapon at sinira ko ang lahat, pero ano kaya ang naramdaman niya roon? Salita lang ba iyon? Wala ba siyang emosyon sa mukha or umiiyak siya? Nalulungkot ba siya? At sa tingin ko, lahat ng mga bagay na ito ay mapapansin ni Hukom Aaron Submarinian kasi yun naman talaga ang mahalaga. Totoo ba siyang nagsisisi? Totoo ba ang kanyang pagsisisi sa lahat ng nagawa niya? Ibig kong sabihin, nahatulan na siya ngayon ng isang krimen dito, ang transportasyon para makilahok sa prostitusyon, na ayon sa'yo, Jessie, wala pa tayong narinig na paghingi ng tawad para sa lahat ng iyon, kundi sa issue lang ng karahasan sa tahanan. At sa tingin ko, hula ko lang na baka magtagal pa si Didi dahil ito ang unang beses niyang talagang harapin ang lahat ng mga isyong ito. Gusto ko lang malaman ang tunay niyang nararamdaman. Magandang punto yan. At syempre, alam yan ni Elizabeth Milner dahil nasa loob siya, naririnig niya mismo. Pero kung binabantayan natin ito o yon, hindi niya tahasang tinutukoy ang mga federal na krimen na napatunayan sa kanya. Alam mo, sabi rin ni Hukom Subramanian, nabigo ko ang komunidad ko, gusto kong patunayan na kaya naming ayusin ang aming problema. Naligaw lang ako, hindi ako masama. Patawad sa aking komunidad, nabigo ko kayo. Pwedeng magbago ang tao at alam kong nagbago na ako. Sabi ni Joe, may bahagi tungkol dito. Minsan dapat maranasan ang mga pagsubok sa buhay. Hindi ko na mababago ang nakaraan pero kaya kong baguhin ang hinaharap. Nagmamakawa po akong bigyan ng awa upang muling maging ama, anak, leader ng komunidad at matanggap ang tulong na kailangan ko ngayon. Joe, tingnan mo, kinikilala natin ang ilang bahagi nito sa legal at makataong pananaw. Maaaring mahikayat ba ang hukom na ito ay isang tao na talagang natuto na sa kanyang leksyon? Maaaring maging mabuting bagay iyon na hindi siya nahatulan ng racketeering at sex trafficking. Bagamat mabigat na krimen ang transportasyon para sa prostitusyon, may mga elemento ng karahasan at droga rito at nangyari ito ng paulit-ulit na marahil ay hindi na niya kailangang gugulin ang malaking bahagi ng kanyang buhay ngayon sa kulungan. Ito ang masasabi ko, kahit na mukhang binabanatan ko si Didi at hindi ito yung tipong araw na binabanatan ko si Didi para sa akin. Kung natuto na siya sa 14 na buwan, mas marami pa siyang matututuhan sa 2 o 3 taon. At ang ibig sabihin nito ay dapat may iba pang dahilan. Hindi lang niya natutunan ng leksyon niya, kundi may higit pa siyang natutunan doon. Para siya ay mapalaya agad-agad at maaring iyon ang kabutihang magagawa niya. Ayokong maliitin yon, pati ang katotohanan na siya ay matalino, malikhain at may malaking impluwensya siya. Lahat ay aabangan ng kanyang susunod na hakbang. At kaya naman, mas lalo pang dapat siyang palayain ng mas maaga dahil muli, alam niya kung paano magtagumpay. At sa lahat ng mga bagay na ito, kung saan sinasabi niya dahil nga alam mo na wala ang kanyang ama. At dahil doon, mas naging malamang na, alam mo na, maging isang nananakit sa pamilya o kung ano man yon. Nalampasan niya ang maraming pagsubok, kaya hindi rin yun katanggap-tanggap. Kaya dapat talaga ay ang kakayahan niyang gawin ang isang bagay na halos walang ibang makakagawa galing sa ganitong sitwasyon. Hindi ko babaliwalain ang kapangyarihan yon at paano ito susuriin ng hukom, pero kailangan higit pa roon, hindi lang basta natutunan ang leksyon. Sabi niya, ayokong biguin ng Diyos. Wala akong ibang dapat sisihin kundi ang sarili ko. Alam kong di ko nasasaktan ng iba gamit ang aking kamay. Handa akong sumunod sa lahat ng kondisyon. Ang pagbabahagi ng kwento ko ay hindi para mapababa ang sentensya ko. Nakakalungkot ang kwentong ito pero kung mabibigyan ako ng pagkakataon na ibahagi ito, magkakaroon ito ng positibong epekto. Salamat sa mga hurado. Kayo po ang nagbigay sa akin ng kumpiyansa na hindi ko na kailangang tumestigo. Nag-alay sila ng 8 linggo. Nagpapasalamat ako sa kanila, nagpapasalamat ako sa tingin ko, nagpapasalamat ako sa kanila sa hatol na hindi ako nagkasala. Serena, ano masasabi mo rito? Ganito kasi, si Sean Diddy Combs laging may plataforma para magkwento ng kanyang kwento. Hindi niya kailangang mahatulan ng mabigat na krimen para magbigay inspirasyon at gamitin ang kapangyarihan sa kabutihan. Pakiramdam ko nakakahiya na ang isang tao na nagmula sa mahirap at wasak na pinagmulan ay nagawang tuparin ang kanyang mga pangarap at makarating doon. Pagkatapos ay ginamit niya ito para manipulahin ang mga tao, saktan ang mga tao, lalo na ang mga taong mahina laban sa kanya, at ginamit niya ang kanyang kapangyarihan sa masama. Maaring may nagawa siyang maganda at mahal siya ng kanyang mga anak, totoo iyon. Pero marami ring mga nahatulang kriminal na may mga anak na inosente at palaging magiging inosente. Naghihintay sa kanilang mga ama o ina na makauwi. Hindi siya natatangi sa sitwasyong iyon.
Ang nagpaiba kay Sean Combs ay ang pag-angat niya mula sa isang napakasamang situation. Imbes na pagandahin ang kanyang komunidad at tulungan ng mga tao, ginamit niya sila at gumawa ng karumal-dumal na krimen laban sa mga babaeng nasa buhay niya. Kaya hindi ko alam kung magiging pabor ito sa isang hukom na ngayon ay ikinukwento niya ang kanyang kwento sa ganitong paraan. Baka nakikinig siya sa atin dahil, Shera, alam mo ba kung ano ang sinabi niya ngayon lang? Tinatanggap ko ang buong responsibilidad sa aking mga pagkakakumbikto sa Man Act. Gusto nilang gawing halimbawa ako pero gusto kong makita mong halimbawa ng kakayahan ng isang tao. Kung bibigyan sila ng isa pang pagkakataon, isipin mo ang magagandang batang nagsalita para sa akin muli. Narinig ko na, pareho nating narinig ang pahayag ng mga akusado kapag hinahatulan sila. Minsan walang epekto, minsan sinasabing nagkamali ang hurado o inosente sila, at minsan parang walang saysay ang kanilang salita. Kakarir lang ni Sean Combs, no? Sabi niya, taos pusong humihingi ng paumanhin. Salamat po, kagalang-galang na hukom. Naiintriga ako mula sa pananaw mo, namumukod tangi ba ito para sa'yo? Shera, iba ba ito? Sa tingin ko, namumukod tangi talaga ito. Ibig kong sabihin, ilang minuto lang ang nakalipas, sinasabi natin, sige, hindi pa natin naririnig ang tungkol sa Man Act, hindi pa natin naririnig ang tungkol sa transportasyon para makilahok sa prostitution. Sinabi nating si Hukom Arun Someranian ang magbabantay. Kaya parang ito ay isang estratehikong hakbang sa panig ni P. Diddy. Banggitin agad, uy, patawad kina Cassie Jane at iba pang nasaktan niya at kung paano. Pagkatapos, pinag-usapan niya ang tungkol sa kanyang pamilya at ngayon naman ay pinag-uusapan niya ang kanyang paninindigan dito. Napapaisip ako kung tinalakay niya ito kasama ang kanyang mga abogado sa depensa. Uy, ito ang iniisip kong sabihin. Ano sa tingin mo ang dapat kong isama? Ano sa tingin mo ang dapat kong alam mo na tanggalin? Lahat ng ganon, sa tingin ko, interesting ang sinabi niya. Hindi ito plano or panlilin lang. Dito para mabawasan ang sentensya ko. Gawing halimbawa ako para maibahagi ko ang kwento ko at makapagpatuloy. And ito ay may kaugnayan sa sinasabi ni Serena. Sikat na si P. Diddy, hindi na niya kailangang mahatulan ng krimen para maibahagi ang kanyang kwento. Marami na tayong nakitang ibang celebrity na nagkaroon ng addiction pero hindi nahatulan. Ipinapakita nila ang positibong pagbabago bilang huwaran. Sa tingin ko, interesante ito pero naniniwala akong may estratehiya rito. Binanggit niya ang batas ng lalaki. Sige, Serena, ano ang sinabi mo sa akin bago ka umalis? Maaaring magbago siya ng opinyon, maaaring magpahinga muna, sabi ng hukom. Magpahinga tayo ng 5 minuto. 5 minuto lang. Ano ang ibig sabihin nun? Ano ang ibig sabihin nun? Gaano karaming mga kaso ang maaaring ikaw, nako 5 minuto ay tamang-tama lang na oras para ipakita na seryoso ka. Hindi pa sapat ang oras para mabago mo ang mga salitang sasabihin mo. Hindi ko iniisip na babaguhin niya ang balak niyang sabihin nung nagsimula ang session ngayon. Sa tingin ko, malinaw na gusto niyang bigyan ng pahinga ang lahat, gusto niyang ipakita na pinapakinggan niya ang lahat ng lumabas ngayong araw. Pero para sa akin, parang hindi sapat ang 5 minuto para talagang magbago. Sa palagay ko, hindi niya babaguhin ang balak niyang sabihin. Dahil ba yon? At kung sang-ayon ka, Joe, ganun ba yon? Kasi halos pareho lang ang sinabi ni Sean Combs sa isinulat niya sa liham. Hindi nito binabago ang kwento sa kahit anong paraan. Maaaring iba ang dating kapag narinig mo mismo kay Sean Combs. May mga posibleng pagkakaiba-iba. Tinatanggap ko ang responsibilidad sa Man Act, pero kung ayon kay Serena, ganun ba talaga yon? Sa totoo lang, halos pareho lang ito sa nilalaman ng liham na binasa ng hukom. Oo, at sa tingin ko, mas mahihikayat siyang maapektuhan ng mga liham ng iba at ng mga patakaran sa sentensya at ng mga bagay na naipatupad na. Ang tanong ay gaano siya lalayo roon, kailangan niyang isipin ang mga sinabi ngayon. Sa tingin ko, nabanggit ko na yon kanina. Pero alam mo, malamang may ideya na siya kung ano ang gagawin niya at si Pi Diddy at siya mismo. Maaring siya ay kumikiling na sa hukom, kumikiling na gawin kung ano man ang balak niyang gawin. At may tanong kung kaya ba niyang baguhin ng kaunti ang desisyon sa isang direksyon o sa kabila sa pamamagitan ng sasabihin niya. Pero sa tingin ko may ideya na siya kung saan siya papanig. At sa tingin ko, kung isasaalang-alang ang sasabihin ng ibang tao, malamang ay kasing halaga rin yon at baka mas mahalaga pa. Kaya Naniniwala akong ayos lang yon. Sabi ko nga, tatanungin ka ng hukom kung ano ang iniisip mo. Jesse WEBER, sa tingin ko hindi. Pakiramdam ko hindi interesado ang hukom sa akin. Ano ang inaasahan nating hatol dito ngayon na ilang minuto na lang ang natitira? Buong araw na naming sinusubaybayan ito, Shera. Ilang buwan na rin naming sinusubaybayan ito. Ikaw muna ang magsimula. Ano ang inaasahan mong hatol para kay Sean Diddy Combs matapos siyang mahatulan sa 2 paglabag sa Man Act?
Sa tingin ko, gaya ng sinabi ni Serena, pumasok si Hukom Aron Samaranian dito na may iniisip na siyang gusto niyang maging hatol. Pag-iisipan niya ito sa susunod na 5 minuto. Sa tingin ko, 5 hanggang 7 taon pa rin ang hatol. Hindi ko iniisip na pipiliin niya ang mas mababang parusa. Ang gusto ng depensa, hindi ko inakalang aabot sa 14 na buwang sentensya tulad ng inaasahan ng prosekusyon. Yung 11 taon na talagang mahaba-habang panahon.